Tara at samahan niyo akong mag-bake ng Spanish bread Filipino style. Naglagay na pala ako ng maligamgam na gatas dito. At sunod naman ay ang itlog. At sa pagbe-bake ng tinapay, kailangan pala itong lagyan ng yeast para umalsa ang dough. Dito naglagay ako ng 2 teaspoon ng easy rice yeast. Nagdagdag nga din ako ng 3 tablespoon ng white sugar para pampalasa. Kunti lang yung nilagay ko para hindi masyadong matamis. Pagkatapos kong ilagay ang lahat ng sangkap, hinalo ko naman ito. Paalala lang po, hindi po ako professional baker. Pagkatapos kong haluin ang mga sangkap, naglagay na nga din ako ng 3 cups ng all-purpose flour. First time nga lang akong magbe-bake ng Spanish bread. At dahil kumpleto naman kami ng sangkap dito sa bahay, naisipan kong gumawa nito. At ito na nga, at for the halo na tayo. Iba talaga pag nag-crave ka, lalo kung nasa ibang bansa ka. Nagdagdag na nga din ako ng melted butter dito. At ayun, halo ulit. At dahil wala akong electric mixer, gawa lang hindi naman tayo masyadong nagbe-bake ng tinapay, minasa ko na lang ito ng mano-mano. At sana naman tama itong ginagawa ko. Naku, bahala na, kami lang naman ang kakain dito sa bahay. At nung lumambot na ang dough, brinash ko na ito ng oil. Naku mga mi, hindi talaga ako professional. At ayan nga, tamang pisil-pisil lang. Ano daw? At pagkatapos, nilagay ko na ito sa bowl. At eto na naman, for the brush na naman ako ng oil. Hindi ko nga alam kung tama pa tong pinagagawa ko. Pagkatapos dyan ay tinakpan ko na at hintayin lamang na mag-rise ang dough. At sunod naman ay gumawa na ako ng filling para sa Spanish bread. Dito naglagay ako ng melted butter at isinunod ko naman ang breadcrumbs. Naglagay nga din pala ako ng 2 tablespoon ng brown sugar. Yung mga iba pala nagdadagdag din sila ng condensed milk. Pero ito na lang yung nilagay ko kasi ayaw ko ng masyadong matamis. At ayan na nga, for the halo na naman tayo. Halu-haluin lamang ito hanggang sa mag-combine ang lahat ng ingredients. Hirapan akong mag-mix sa gamit ko kaya kumuha na lang ako ng kutsara. At ayan na nga, kunting halo na lang at matatapos na. Na nga palang finished product ng filling. Pagkatapos ng 45 minutes, umalsa na ito at ayun nga, tinanggal ko na ang hangin. Pagkatapos kong ang tanggalin ang hangin, minasa ko muna ito ng very slight. Pinisil-pisil, binilog-bilog, gaya ng pambibilog niya sa'yo. Char lang. At kasunod nga ay hiniwa ko na ang dough. Sabi ko nga kanina, first time kong mag-bake ng Spanish bread. At dito nga, kitang-kita na hindi pantay-pantay ang pagkaka-slice. Pero okay lang kasi kami lang naman dito sa bahay ang kakain. Gusto ko na lang mairaos tong cravings na to kasi nakakapagod din palang gumawa ng Spanish bread. At yun na nga, inayos ko na sila isa-isa. Inumpisahan ko nang mag-flatten ng mga dough. Hindi siya perfect pero okay na to. At sumunod na nga ay naglagay na ako ng filling. Mabilis lang gawin ito. Ipahid lamang ng dahan-dahan para maganda ang pagkakalagay. At nasa sayo rin kung gusto mong damihan ang filling. Okay na siguro to. Sunod naman ay niroll ko na ang dough. Dahan-dahan para hindi ito masira. At may makulit ngang bata dito sa tabi ko. Gusto din gumaya sa ginagawa ko. At pagkatapos i-roll ang dough, pisil-pisilit lamang ito sa pinakahuli para hindi lumabas ang filling mamaya. Hindi man perfect ang pagkakaroll nito, ang importante, masarap. Nakalimutan ko palang pisilin sa may bandang gilid kanina. Kaya heto, pisil na naman para siguradong hindi lalabas ang filling nito. Tinakpan ko nga ulit ito ng 10 minutes para hayaang mag-rise. At after 10 minutes, heto na nga siya. Brinash ko nga din ito ng milk isa-isa para siguradong kumapit ang breadcrumbs mamaya. Pagkatapos kong i-brush ng milk, niroll ko naman ito sa breadcrumbs. At sinigurado kong lahat ng parte nito ay may breadcrumbs. Naku, grabeng cravings to, ang daming proseso. Pero okay lang for the experience naman. Malapit na itong matapos at excited na akong i-bake. At heto na nga lahat pagkatapos i-roll sa breadcrumbs. Ang gandang tignan, di ba? At bago nga ang lahat, prinihit ko muna ang oven to 300 degree Fahrenheit. At nung ready na, inilagay ko na nga ang mga ito sa loob ng oven. At sinet ko ng 30 minutes ang timer. At heto na nga, amoy na ang bagong lutong tinapay. Excited na akong matikman ito. Kaya naman halina at hanguin na natin. Sakto lang din ang pagkaka-brown at hindi siya mukhang sunog. At heto na nga ang finished product. Mainit-init pa at sobrang bango.
Not bad for a first timer, di ba? O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye!